Kagaya po ng lagi kong sinasabi sa inyo, ito pong pala nito ay wala na pong abono na ginamit dito. Bakit po? Kasi po rejuvenated na po yung lupa. Ang tanong, paano ba natin marirejuvenate yung lupa? Sa mga matagal na po nakasubaybay sa ating channel, most probably alam nyo na po kung paano pagre-rejuvenate ng lupa. Pero dun po sa bago sa ating channel, ganito po yung pagre-rejuvenate ng lupa para hindi na po kayo magasto sa abono. Nakapaloob po dito yung tatlong phases ng pagsasaayos ng lupa. Soil rehabilitation, soil conservation, and soil rejuvenation. Ganito po ginagawa yon. After po nating mag-ani, gamit po yung fully synthetic fertilizer, ay hinahayaan natin sumibol yung mga damo at yung mga raton at nire-rotivate po natin ng mababaw yung ating lupa. Then, ini-spray na po natin ito ng Bio-Enzyme Decomposer, 2 takip ng Bio-Enzyme Decomposer per 16 liter knapsack sprayer. Then, binababara natin ito ng tubig ng mga 4 na araw. Hindi natin sinunog yung diami, bagkos ginamit natin as fertilizer. Yun po yung tinatawag na soil rehabilitation. Then, as part ng tinatawag na soil conservation, ay hindi po tayo nag-aararo o nag-rotivate ng maraming tubig na umaapaw-apaw sa pilapil. Sa madalit sabi, hindi tayo nagtatapon ng mga malalabong tubig sa mga kanal during time ng land preparation. Then, naalala niyo po, nagluluto tayo ng ipot ng manok. Napoprocess po tayo sa pamamagitan ng paggamit ng Bio-Enzyme. At nag-a-apply po tayo niyan kapag naluto na ng 25 bags per hectare bago o after magtanim. Then, as part ng soil rejuvenation pa rin, gumagamit tayo ng foliar fertilizer na merong soil inoculant, kagaya po ng Bio Plant Booster. 1, 2 hanggang 3 cropping na ganun po ang ginawa natin, rejuvenated na po ang ating lupa.